I Am Roe. Ito ang sinulat na itong autobiography ni Jane Roe sa tinaguriang Roe versus Wade case. At ito'y isinulat noong 1994 or 20 years na nakalipas. At ang tunay na pangalan ni Jane Roe ay si Norma McCorvey. At ang ang autobiography na ito ay kwento ng isang babae na pangkaraniwan at hindi pangkaraniwan, na ang pribadong paghihirap ay naging sanhi o nagbunsod ng pampublikong tagumpay para sa mga babaeng Amerikano sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng reproduktibo o yung tinatawag nating reproductive freedom. At ito ay naging sanhi sa legalization ng abortion sa Amerika. Ang legalisasyon na ito ng abortion ay malaking dagok sa pagbaba ng moralidad at etika ng Amerika. Milyon-milyon ang namatay na mga bata o dahil sa abortion na ito, at ganito ka sama at talamak ang nangyari sa Amerika dahil sa isang kasong ito na kung saan ay binigyang panindigan ng Korte Suprema ng Amerika. At marahil ganito rin ang sitwasyon ng mga hukom na ating tutunghayan ngayong hapon sa pangyayari ng bayan ng Israel, at kung saan ay nasa pinakalugmok na sitwasyon sila. Ito'y matinding pagbaba ng moralidad at uri ng espiritualidad ng Israel. Ang panahon ay ang pag-uumpisa ng panunungkulan ni Jephthah. Hindi pa natin mababanggit si Jephthah bilang sunod na hukom, ngunit ito ay nasa umpisang bahagi ng kanyang panunungkulan. Dati, kung matatanda natin, tuwing dadaing ang Israel sa Diyos dahil sa pag-uusig ng kanilang mga kalaban, anong nangyayari? Agad na tutugon ang Diyos upang tumawag ng mga hukom at ipalaya ang kanyang bayang inuusig. Ngunit sa ating titingnan ngayon ay magbabago ito. Sa muling pagdaing ng Israel, ang pagbabanta ng Diyos ay hindi tumugon sa isang karaniwang paraan. Kung dati, agaran ang pagtugon ng Diyos, ngayon, tila may pagpipigil ang Diyos o merong parang ayaw niyang tugunan ang hinihiling ng kanyang bayan. Kaya't sa puntong ito, titingnan natin kung ano yung gustong ituro sa atin ng Panginoon sa yugto na ito ng Israel upang tayo rin sa ating kapanahunan ay makikinabang. Kaya't muli tingnan natin ang ating talata, ang mga hukom, Kabanata 10, babasahin natin ang talata 6 hanggang 16. Judges 10 verses 6 to 16. Ganitong sinasabi, ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal, kay Astarte, sa mga Diyos ng Syria, Sidon, Moab, at mga Amonita, at sa mga Diyos ng mga Filisteo. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at Kanyang ipinagbili sila sa kamay ng mga Filisteo at ng mga anak ni Amon. Kanilang pinahirapan at inapi ang mga anak ni Israel ng taong iyon. 18 taon nilang pinahirapan ang lahat ng mga anak ni Israel na nasa dako roon ng Hordan sa lupain ng mga Amoreyo na nasa Gilead. Ang mga anak ni Amon ay tumawid sa Hordan upang labanan din ang Huda, ang Benjamin, at ang sambahayan ni Ephraim. Ano pat, ang Israel ay lubhang nahirapan. Kaya't dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon. Kami ay nagkasala laban sa iyo, sapagkat aming pinabayaan ang aming Diyos at kami ay naglingkod sa mga Baal. At sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, hindi ba't iniligtas ko kayo mula sa mga Ehipsyo, sa mga Amoreo,
sa mga anak ni Amon at mga Filistyo, gayon din ang mga Sidonyo, mga Amalekita at ang mga Maonita ay nagpahirap sa inyo. Kayo'y dumaing sa akin at iniligtas ko kayo sa kanilang mga kamay. Gayon may pinabayaan ninyo ako at kayo'y naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya't hindi ko na kayo ililigtas. Humayo kayo at dumaing sa mga Diyos ng inyong pinili. Hayaang iligtas nila kayo sa panahon ng inyong kapighatian. At sinabi ng mga anak ni Israel sa Panginoon, kami ay nagkasala. Gawin mo sa amin ang anumang gusto mo. Iligtas mo lamang kami sa araw na ito. 16, kaya't kanilang inalis sa kanila ang ibang mga Diyos. At naglingkod sa Panginoon at ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa kapighatian ng Israel. Marahil ang mga talatang ito ay pamilyar na mga salita at pangungusap ng Diyos sa kanyang bayan. At narinig na natin ito ng maraming beses o narinig na ito mismo ng Diyos. Para bang tinatawag natin parang sirang plaka na paulit-ulit na lamang. Ganito ang mga pangungusap ng bayan ng Israel sa kanilang sinapit dahil sa kanilang pagkakasala sa Diyos. Ngunit anong bago? Ang bago rito ay ang kasukdulan ng mga hukom. Sa parte ng mga hukom, sa pagtalikod ng Israel sa kanyang Diyos, tumindi at nasa kalubusan na. Ang tawag nito ay yung total canonization ng bansang Israel. Niyakap na nila ang mga gawain ng mga paganong bayan sa kanilang paligid, ang pagsamba ng kanilang mga Diyos-Diyosan, pagyakap ng idolatriya. At dahil sa kalubusan ng pagtalikod sa Diyos, matinding galit at kaparusahan mula sa Diyos ang naghihintay sa kanila. Sinabi ng ating binasa, dobleng pang-aapi ang parusa na kanilang matatanggap. Sa chapter 10 and 12, kung saan nandito tayo ngayon, ito ay mula sa mga Amonita, pang-aapi mula sa mga Amonita. Pagdating sa chapter 13 to 16, ito ay magmumula sa mga Filisteo, kung saan itong yugto na ito, ang kwento ni Samson. Ngunit sa kabanata o sa talatang 13, may banta ang Diyos sa Israel. Ang sabi niya, hindi ko na kayo ililigtas. Dahil sa paulit-ulit na pagtalikod at paghamak sa kahabagan ng Diyos, tila nasaid na. Nasaid na ang marahil pasensya ng Diyos. Isang trahedya ngayon ang kinakaharap ng kanyang bayan. At ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin mula sa ating binasa. Ang pinakamasahol na trahedya na sasapitin ng isang makasalanan ay mapahamak dahil sa paghamak ng habag ng Diyos. The worst tragedy that will befall a sinner is to perish because of despising God's mercy. Ang pinakamasahol na trahedya na sasapitin ng isang makasalanan ay mapahamak dahil sa paghamak ng habag ng Diyos. Tandaan natin na ang nangyari sa Israel ay nilayo ng Diyos na mapasailalim sila sa pag-uusig ng mga Amoreo, na humantong sa kanilang desperadong kalalagayan, kaya't muling dumaing sa Diyos upang mailigtas sa mapait na kinalagyan nila, upang mailigtas sa trahedyang nakaambang. Ngunit kailangan silang kumprontahin ng Diyos na nauwi sa hidwaan sa Diyos nang kumprontahin ito sa paulit-ulit na pagtalikod at sa pagtanggi ng kanilang apila. Parang ganon ang diwa o ang wika ng Diyos na tila gusto niyang tanggihan ang apila ng kanyang bayan. Ngunit ganito ang nangyayari kung iniiwan ang mga makasalanan sa kanilang sarili, maging ang mga anak ng Diyos. Meron tayong tendency na dumaos-dos pababa, patungo sa isang landas, palayo sa Kanya. Kaya kailangan niyang turuan ang kanyang bayan at maging tayo
sa ating mga sitwasyon sa buhay sa panahong kasalukuyan. At may pagtutuwid at pagtuturo ang Diyos. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Una, ang walang kabuluhan ng mga huwad na Diyos. The futility of false gods. At ang pangalawa, ang kahabagan ng dakilang Diyos. The compassion of the great God. Tingnan natin ang una, ang kawalang kabuluhan ng mga huwad na Diyos. Ang patuloy na kinahuhulugan ng Israel ay ang pagkahuhumaling sa mga Diyos-Diyosan ng mga karatig bansa. Kaya sa kalubusan ng impluensya nito, ibinigay at ibinenta sila sa mga bansa ng mga Diyos-Diyosan na kanilang sinamba bilang parusa sa kanila. O ibinigay. O sige, kung yun ang gusto nyo, dyan kayo. Ngunit sa hirap dumaing sa Diyos upang makawala sa pag-uusig. Kaya't sinita sila ng Diyos ng may pagtaboy na sa halip na humingi ng tulong sa mga humingi ng tulong sa mga Diyos-Diyosan na kanilang kinahuhumalingan. Huwag sa akin. Doon kayo lang pumunta sa mga Diyos-Diyosan na inyong sinamba. Tila bigo at hindi makakaasa ng anumang tulong dahil ito yung mga huwad na Diyos. Ito yung nagtuturo sa atin na ang walang kabuluhan ang pagsunod sa huwad ng Diyos sapagkat sila ay walang magawa at walang pag-asa sa pagbibigay ng kaligtasan o mabuting buhay para sa makasalanan. The futility of false gods is that they are helpless and hopeless in providing salvation for sinners and even good for God's people. Ngayon, ang taga-usig ng Israel ay ang Amoreo. Sinabi riyan, 18 taong pinahirapan ang mga anak ni Israel sa dakong Gilead. At ang mga ito ay tumawid. Hindi lang sila nanatili sa silangang bahagi, tumawid sila sa ilog Jordan upang labanan ang Huda, ang Benjamin at ang sambahayan ni Ephraim. Kaya't lubhang nahirapan. Pero alam natin, o kung maalala ninyo, natunghayan na natin ang mga Amoreo sa 3 kabanata. Kasama ang Amalekita at sa pangunguna ni Eglon, sinakop nila ang Israel noong panahon na yon. Marami sila nagtulong-tulong. Ngunit tinalo ito ni Ehud sa nakalipas. Ngunit sa puntong ito ay muli silang nasa ilalim ng impluensya at pananakop ng mga ito at kanilang muling sinamba ang mga Diyos ng mga nag-api sa kanila sa nakalipas. Tinalo at ginapi sa naunang henerasyon, ngayon ay binalikan nila. At para tila mas naging porsigido pa sila na yakapin ang mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreo na ito. Nakita ng Israel ito marahil o hindi binanggit sa ating mga talata kung ano ang naging pang-akit, ngunit marahil nakita ng Israel ang mga pamumuhay at pagsamba ng kanilang kapitbahay. Marahil kinainggitan sa una, hinangad, natukso, tumikim, at nahulog. Ganyan ang mapang-akit na paraan ng huwad na Diyos. Ipinapakita nito ang kabaliwan at panganib ng kasalanan. Anuman ang iyong binibigyang pangunahing halaga sa buhay, higit sa Diyos o sa harapan ng Diyos, ay magiging sa iyo na huwad na Diyos o Diyos-Diyosan. Kayamanan, kasiyahan, kasikatan, kapangyarihan, maging katayuan o kadalian. At marami pang ibang hugis o anyo na pwedeng mangyari o kung saan ka mahuhulog. Ito yung mga magagandang bagay. Huwag niyong isipin na kinukutsa natin o binabaliwala natin ang mga ito. Ito yung mga magagandang bagay. Ngunit kung iyong hinayaan na maging mas mahalaga ito sa iyo kaysa sa Diyos, ang babala ay mag-ingat ka. Nakita ng ang hindi nagbabago na katotohanan tungkol sa mga Diyos-Diyosan ay
ay habang nakakakumbinsi itong at nangangako na bibigyan ka ng buhay at kasaganaan, hindi maiiwasang ihahatid ka nila sa kamatayan at sa kahirapan. Ang pangako nila ay buhay, marahil kaligayahan, ngunit hindi tatagal, mahuhulog ka sa kamatayan at kahirapan. Ito ang nangyari sa Israel. Nangako ng kalayaan, ngunit dinala tayo o dinala ang Israel sa pagkaalipin. Merong Senate investigation na nangyayari ngayon at ito ay patungkol sa Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Napakagandang pangalan, biblikal, ngunit ang dahilan sa investigasyon na ito ay dahil sa mga kahirapan o marahil pagpapahirap sa mga miyembro o pang-aalipin nito at kung ano-ano pang mga ibang mga bagay na hindi lubos natin maisip paano mangyari ang mga bagay na ito. Dahil ang tunay na Diyos ay nagbibigay ng kalayaan, hindi pagkaalipin. Ngunit tila mga alipin ang mga kasapi ng grupong ito. Nangyayari ito dahil mali at huwad ang turo at ang pinapaniwalaan nila. Kaya't nakakatakot. Nakakatakot na mahulog sa kamalian o sa mga huwad na kapalit sa tunay na pagtuturo at pagsamba sa Diyos. Kaya ang hamon nito sa atin ay maging marunong sa pagsisiyasat at pagkilala ng iba't ibang anyo at kapamaraanan ng huwad na Diyos. Be wise in investigating and recognizing the various forms, ways, and methods of false gods or even false worship. Ito ang babala ni Juan sa kanyang sulat sa unang Juan 4, talatang 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin kung ito'y galing sa Diyos. Malinaw at diretsahan ang babala ni Juan. Dahil sa mga bulaang turo at propeta, maaring mahulog at masilo ang mga anak ng Diyos. Ito'y panganib at pangamba nung panahon na yon at maging sa ating kapanahunan, ito pa rin ang mga bagay na dapat nating ingatan na huwag tayong mahulog. Dahil marami silang pang-akit. Marahil ang pang-akit ay damdamin at emosyon kaysa katotohanan. Marahil ang karisma ng tagapanguna, kung hindi ang karisma ng Panginoong Hesus o ng Ebanghelyo. Ngunit anong dinugtong ni Juan sa kanyang mga babala nito? Sa kahulihan, kung ito'y, dapat yung suriin kung ito'y nagpapahayag na si Kristo ay Diyos. Yan ang pinakamatindi at pinakamahalagang pamantayan na meron ka sa iyong pagsisiyasat at pagtingin kung ito ba'y tunay o huwad. Isang dahilan na sumasamba ang isang tao sa huwad ng Diyos ay dahil ang idolatria ay mas madali kaysa pananampalataya. Nais natin na may control tayo nito. Dahil hangad natin ang agarang kasiyahan, ang idolatria ay hindi lamang tukso, kundi mas madali. Kaya't ito'y isang delusyon at delikado o mapanganib. Ang gayong huwad na Diyos ay hindi lamang mabibigo na paglingkuran at iligtas kayo o tayo, kundi dadalhin pa tayo rito sa paghatol. Ang isang nahuhulog sa idolatria ay isang tao, ang taong nahuhulog sa idolatria ay dahil nagnanais itong may sariling otonomiya kaysa may pananagutan. Gusto niya magsarili. Ayaw niyang magpasakop na mayroon siyang pananagutan marahil sa gitna ng isang iglesia o sa panunungkulan ng tapat na pagtuturo at pamumuno. Ang pagsamba ng Diyos-Diyosan ay may dalawang posibilidad na ipakita
ito at o kaya ipahayag ito. Marahil ito'y ginagawang Diyos ang likha habang nilalabag ang Diyos. O di kaya, tinataas niya ang kanyang sarili habang ibinababa o inaalis ang Diyos. Kaya, nagtapos si Juan sa kanyang unang sulat ng isang babala. Sa unang Juan 5, talatang 21, ganito ang sinabi niya, "Mga munting anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan." Dahil batid niya ang panganib na ito sa iglesia. Ito ay naging babala sa lumang tipan, naging babala sa panahon ng mga apostol, at tiyak ito pa rin ang babala para sa atin, sa ating kapanahunan, sa atin ngayon bilang mga anak ng Diyos, bilang iglesia. Ngunit may isang idolo na ang makabagong tao ay lalo ng kinaibigan at ang iyon ay ang sarili. Ang pagiging idolo natin, ang paggagawa ng ating sarili bilang mga idolo natin. At makikita natin to sa palibot, sa social media. Makikita natin kung paano itinatanghal ng tao ang kanyang sarili sa buong mundo. O sa larangan ng pagpapaganda. Ito ay isang bilyong negosyo, yung cosmetic industry. Kung ang akala nyo ay mga babae lamang ang vain, mas vain ang mga lalaki. Hindi nagkakalayo ang statistics patungkol sa consumer o ang ginagastos ng mga kalalakihan sa pagpapaayos ng kanilang mga sarili. At yan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya kailangan na tayong mag-ingat. Merong isang theological phrase na sa Latin, ito ay homo incurvatus in se. At ayon sa mga manunulat, marahil ito ay ginawa or coined ni Augustine of Hippo. Ang ibig sabihin nito, man turn inward on oneself. Ito ay isang theological phrase na naglalarawan ng isang buhay na ipinapamuhay sa sarili kaysa para sa iba at sa Diyos. Ngunit marahil si Martin Luther ay may magandang paliwanag sa kanyang pagtuturo sa Romans. At ganito ang sinabi ni Martin Luther patungkol dito. Our nature, by the corruption of the first sin, wickedly, curvedly, and viciously seek all things, even God, for its own sake. Gagamit ang tao ng lahat ng bagay upang mapaganda o maisulong ang kanyang sarili. At yun ang kinakaharap natin. Ito ang tukso at ito mga pang-akit ng mga huwad na Diyos o huwad na paniniwala sa ating kapanahunan. Kaya kailangan tayong magmasid, maging marunong at matalino tayo upang alamin ang mga ito. Ngunit pangalawa, ang kahabagan ng dakilang Diyos, the compassion of the great God. Sa talatang 15, ang pagpapahayag ng pagkawasak ng kalooban ng Israel ay sinundan ng isang praktikal na pagsisisi na naging tugon ng Israel dahil sa sinapit nila. Ang sinabi riyan, kami ay nagkasala at gawin mo sa amin ang anumang gusto mo. Iligtas mo lang kami sa araw na ito. Di ba? Ito yung salita ng isang desperado upang makalusot sa peligro o hirap na kanyang pinagdaraanan. Ngunit hindi nagtapos ang salaysay dito. Dahil sa susunod na talata, sinundan ito ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang saloobin at tugon nito. Maaring totoo o maaring huwad ang pagsisisi ng mga Israelita sa puntong ito. Ngunit hindi ito ang batayan ng kapatawaran ng Diyos sa Israel. Ito'y nakabatay sa kanyang habag sa bayan, kaya sinabi niya riyan sa talatang 16, ang kanyang kaluluwa ay nagdalamhati dahil sa kapighatian ng Israel. Ito nagpapakita sa atin ng puso ng Diyos
sa kanyang mga kinahabagan o sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. Ito ay nagtuturo sa atin na ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa katapatan ng ating pagsisisi, kundi sa kadakilaan ng habag ng Diyos. Our hope does not rest in the sincerity of our repentance, but in the greatness of God's compassion. Sa talatang 15, marahil sasabihin nyo sa akin, di ba nagsisisi naman talaga ang Israel? Kaya dapat lang silang patawarin ng Diyos. Sa katunayan ay handa nga silang tanggapin ang konsekwensya ng kanilang pagkakasala. Yan ang sinabi ng talata na ating binasa. Sa talatang 16, inalis nila ang Diyos-Diyosan at naglingkod sa Panginoon. O, sasabihin nyo sa akin, di ba? Dobleng pruweba na yan? Ano pa bang hinahanap mo? Ano pa bang kailangan nilang patunayan? Di ba ito ay sapat na dahilan at patunay na sincero sa kanila, sila sa kanilang pagsisisi? Subalit nagkakamali ka dahil idinirugtong ng Diyos ang kanyang kahabagan sa Israel, hindi sa pagsisisi nito, kundi sa kanyang paghihirap at pagdurusa. Huwag tayong humantong sa ideya na ang ating pagsisisi at pagsunod sa isang banda ay makakakuha ng awa at pabor mula sa Diyos. Hindi tayo nagiging karapat-dapat sa ating mga sarili. Di ba nga ang tawag sa atin ay tayo mga pulubi. Tayo mga pulubi sa haba o ng habag at awa ng Diyos. Nagsusumamo tayo na patawarin tayo ng Diyos. Sa paulit-ulit na pagkakasala ng Israel, hindi sila karapat-dapat kahabagan. At ganun din tayo, ganun din ikaw at ako. Ngunit dito pinapakita muli ng Diyos ang laman ng kanyang puso sa kanyang mga inibig. Para bagang hindi niya kayang makita ang kanyang bayan, isang bayan na makasalanan, na dinurog at inaapi. Kaya meron tayong nakikitang tensyon na ganito sa kasulatan patungkol sa hustisya ng Diyos at ng kanyang habag. Ito ay pinapakita ayon sa karakter ng Diyos. Ang Diyos ay matuwid, kaya ito ay nagpaparusa, subalit siya ay mahabagin at puno ng awa. Kaya ang tanong marahil, paano niya nagagawa? Paano ito magagawa ng Diyos sa mga nagkasala? Dahil mismo ang Diyos ang nagsugo ng kanyang anak upang maging kahalili. Inako ang kaparusahan na para sa atin upang ang kanyang katuwiran, sa kanyang katuwiran tayo mapatawad at makatanggap ng kahabagan mula sa awa ng Diyos. Ito ang Ebanghelyo, ito ang Panginoong Hesus, na siyang ipinako sa krus, na sa halip na tayo ay tumanggap ng parusa dahil tayo ang nagkasala at siya'y wala, ngunit inilapat sa Kanya, tinanggap niya ang parusa na karapat-dapat para sa atin. Kaya wala kang pwedeng ipagmalaki. Kung ikaw ay hindi pa lumalapit sa Panginoong Hesus nang may pagsisisi at pananampalataya, ito muli ay panawagan sa iyo. Ngunit tayo na mga pinatawad ay patuloy na umaapila sa kahabagan ng Diyos, hindi sa ating kabutihan. Di ba yan ang sabi sa Roma 8, talatang 32, siya na hindi ipinagkait ang kanyang anak, kundi ibinigay dahil sa atin lahat. Ang Diyos ay para sa atin, or God is for us. Dahil siya ay ating Diyos. Because He is our God. Iniibig niya tayo dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay nagpapakita ng awa dahil siya ay maawain. Tumutupad ng kanyang pangako dahil siya ay tapat. Hindi tayo tinitigilan. Hinahabol tayo dahil siya ay tapat sa kanyang tipan. Kaya nawa maisip natin o alamin at kilalanin natin mismo kung sino ang Diyos ng tipan na nakipagtipan sa iyo kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos. Isa pang investigasyon ay nangyayari ngayon. Ito naman ay patungkol sa UNRWA, United Nations Relief and Works Agency.
May mga aligasyon na ito raw ay tumutulong pa sa mga rebelding Hamas o sa ganitong grupong Hamas mula sa mga pera na binibigay para sa ikabubuti ng mga Palestino. Hindi ko alam ang katotohanan kung ano mangyayari sa investigasyon. Mahirap maghusga. Ngunit kung ito nga ay totoo, nakababahala. Sila na pinaburan, isipin mo, mga malalaking bansa ay nagbigay ang UNRWA na to specifically for Palestine. If I'm not mistaken, since 1952. Isipin mo yung suporta. Alam natin ang kanilang hirap, ang resulta dahil sa gyera, subalit may tulong, ngunit tila hindi na ibibigay sa tama o sa wastong paggamit. Ito ay nakakalungkot. Kaya kung merong kalokohan, ay hindi dapat tuloy ang tulong sa kanila. Pero kung hindi, dapat patuloy. Hindi dahil sila ay karapat-dapat, kundi dahil sila ay kinaawaan ng mga malalaking bansa dahil sa kanilang sinapit. Kaya ang hamon nito sa atin ay nawa ang tamang pagkaunawa sa habag at awa ng Diyos ay magawang itama ang ideya ng pagiging karapat-dapat at kaibig-ibig. Right understanding of God's compassion should correct the idea of deservingness and desirability. Sa talatang 10 at 12, noong dumulog ang Israel sa Diyos nang may pagsisisi at humingi ng awa, ito'y kinumpronta ng Diyos patungkol sa kanyang kabutihan at biyaya sa kanila sa mahabang panahon sa kanilang kasaysayan. Sabi niya, di ba? Nagkulang ba ako sa inyo? Sa bawat henerasyon, nariyan ako, nandun ako tumutulong, umaalalay. May pagtutustos sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, sa pagtugon ng kanilang mga pananalangin. Hindi nagkulang ang Diyos ni minsan dahil siya'y tapat na Diyos sa kanyang bayang pinili. Dahil sa habag lamang ng Diyos, naging mabuti siya sa Israel at maging sa iyo at sa akin. Kahit na hindi ka kaibig-ibig o karapat-dapat. Ngunit sa kabila ng lahat, ayon sa ating binasa, sila'y tumalikod. Sabi sa talatang 13, pinabayaan ang Diyos at naglingkod sa ibang mga Diyos. Sa likod ng salitang ito, meron itong pagtatanong ng pagsusuri. Magpakatotoo kayo at magsuri kayo sa inyong konsensya. Ito'y parehong katanungan hindi lamang para sa bayan ng Israel noong panahon na yon, kundi maging sa atin. Magsuri tayo. Kung naging tapat nga ba ang Diyos at tayo, naging tapat ba tayo sa Kanya bilang kinatipan ng Diyos? Sinabi ng Panginoon, hindi ko, ang pagkilos ng Panginoon na ito ay sinasabi niya, hindi ko hahayaan ng ako'y inyong gagamitin para sa iyong kalamangan. Sinamantala ang karakter ng Diyos kung makakaya at tangkang manipulahin ang Diyos para sa sariling kapakanan. Marahil ganun ang iisipin natin sa pagsisisi na ito ng bayan ng Israel. May mga ganyang kaugalian ang Kristiyano. Dahil bilang mga tao, dahil na itatago natin ang ating pagiging makasalanan sa tao, akala mo, magagawa mo ito sa Diyos. Ngunit, lahad ang ating puso sa Diyos. Di ba yan ang sinabi ng Jeremias 17, 9 at 10. Lahad ang ating puso. At nakikita ng Diyos at ipapamukha niya sa iyo ang iyong mga pagkakasala sa Kanya, ang iyong pagtalikod sa Kanya. Ang kahabagan, mga kapatid, ay nagdidisiplina at hindi inaayunan ang layaw. Ito'y hindi bulag, kundi sensitibo.
Hindi naghihintay, ngunit humahanap. Hindi nakatuon sa sarili, kundi ang hangad ay iba. At ito'y hindi tumitigil. Ito ang kahabagan ng Diyos sa kanyang mga pinili. Kanina nabanggit ko ang kwento o ang aklat na sinulat ni Norma McCorvey or si Jane Roe. Si Rhonda McKee ay isang worker ng Operation Rescue. At nung siya ay ang kanilang opisina ay lumipat sa mismong building na kung saan nandun nagtatrabaho si Norma McCorvey na isang empleyado ng isang institusyon na nagbibigay ng abortion o isang abortion clinic, dinadala niya ang kanyang anak na si Emily McCorvey, isang 7 years old na anak na babae. At tuwing nandoon ito sa opisina, tuwing makikita niya si Norma McCorvey, ay ito sinasalubong niya si Norma at binabati at niyayapos. So nagkaroon sila ng magandang relasyon kay Norma. At minsan ito'y nakapasok sa opisina at narinig niya na may isang tumawag, isang bastos na tumawag, at ito'y sinagot ni Norma. Ang sabi, "See you in hell." Ngunit ang sabi ni Emily, "If you repent and ask for forgiveness, you don't have to go there." Sa isa pang pagkakataon, dahil pinapanalangin ng kanilang pamilya, marahil ang institusyon na to at marahil si Norma na rin, at meron nga silang ugnayan, si Emily at si Norma McCorvey ay may ugnayan, napalapit siya sa bata at siya ay napalapit din kay Norma. Kaya ang sabi niya kay Norma, "If you love kids, why do you kill them?" Ito ay nagbigay daan upang maanyayahan siya sa kanilang simbahan, maministerihan ng salita ng Diyos ni Philip Benham, at nagkaroon ng pagbabago sa puso't isipan ni Norma McCorvey. Hindi ko alam ang tunay na sitwasyon ng kanyang kaluluwa, yung kanyang conversion story, subalit sumulat siya ng ikalawang aklat. Ang title nun ay Won by Love, published in 1998. Yung una ay 1994. Ito ay nagpaglalahad ng kanyang konbiksyon sa buhay dahil sa pananampalataya. Ang sabi niya, real choice siya ay naging mabigat sa kanya ay hindi sa abortion, ngunit patungkol sa eternal na mga bagay. Tulad ng aking binanggit, hindi ko alam ang tunay na sitwasyon ng kanyang kaluluwa. Subalit, makikita natin dito ang pagkilos ng biyaya. Ano man ang sitwasyon, isang bata na marahil tinuruan ng kanyang magulang, nagkaroon ng ganitong hangarin na kausapin ang nakakatanda sa kanya, ay mga probidensyang ito at mga biyayang ito ng Diyos ay ginamit upang mangusap sa isang matinding makasalanan at baguhin ang kanyang puso at sumulat siya ng ganitong aklat. Hindi ko alam kung ano ang mga sitwasyon ng bawat isa sa atin, ngunit ang nakakatiyak ako na ang ating sitwasyon ngayon, o narito tayo sa ating mga sitwasyon ngayon, at so anuman ang ating pinagdaraanan, ito ay malalampasan natin dahil mapagbiyaya ang Diyos. Siya ang Diyos na nagligtas sa atin, siya ang magtutustos sa atin, at nawa, hindi natin hamakin ang kanyang habag, dahil ang Diyos na sinasampalatayanan natin ay patuloy na umabot sa atin. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang pinagdaraanan natin, sapat ang kanyang biyaya upang itaguyod tayo sa ating buhay pananampalataya. Kaya't bilang tugon, aawitin natin ang awiting biyayang higit sa ating sala. Sabi sa unang talata, biyaya niyang kamangha-mangha, biyayang higit sa ating sala. Sa Kalbaryo doon nabuhos ang dugo ng kordero ng Diyos. Ito ay kamangha-mangha
dahil tayo ay hindi karapat-dapat at kaibig-ibig, subalit tayo inabot ng biyaya ng Diyos na dapat tayong magpuri at magpasalamat. At awitin natin ang himnong biyayang higit sa ating sala. Magwakas po tayo sa panalangin. Tunay nga, O Diyos, na kamangha-mangha ang inyong biyaya para sa makasalanan. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat sa pagtuturo at maging ang pagpapaalala at babala sa amin. Tunay nga na ang pinakamasahol na trahedya na sasapitin ng isang makasalanan ay mapahamak dahil sa paghamak ng inyong habag. At nawa, Panginoon, isipin namin ang mga katotohanan ito dahil hindi sa aming kabutihan o maging sa aming hindi kami karapat-dapat o kaibig-ibig na kami iyong patawarin. Ngunit ito lamang ay mula sa inyong habag, sa inyong mga inibig. Ngunit Panginoon, huwag kaming mahulog sa mga pang-akit ng maling pagtuturo, sa mga maling sa mga Diyos-Diyosan na kinahuhumalingan sa aming panahon. Ingatan niyo po kami at tunay na napakaganda ng babala ni Juan sa kanyang kapanahunan na siya pa rin ay isang babala na totoo at marapat naming seryosohin sa aming kapanahunan. Panginoon, tulungan niyo kami na magkaroon ng tamang pagtimbang ng mga katotohanan ito upang ito'y ingatan namin sa aming mga puso at patuloy kaming lumago sa aming buhay pananampalataya at maging tapat sa inyo, anuman ang aming pinagdaraanan o anuman ang aming sasapitin. Dahil kayo ay tiyak na mananatiling tapat sa inyong mga hinirang, sa inyong bayan. Salamat, O Diyos, sa aming ginugol sa maghapong ito sa pagsamba. Tunay nawa ng aming mga kaluluwa, ang aming mga puso ay napuspos dahil sa inyong pagtuturo at maging sa fellowship ng bawat isa. Hiling namin ang inyong karunungan at pag-iingat at patuloy na biyaya sa mga darating na mga araw. Dahil hangad namin, Panginoon, na mabigyan ka ng kapurihan upang maluwalhati ang aming Panginoong Hesus. Itong aming panalangin at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.